Magandang araw. Ito po si Attorney Grace Laksa. Alam mo ba na ang simpleng pagpapahiram ng iyong ATM account, bank account, GCash, Maya o online banking account ay maaring magdulot sa iyo ng seryosong problema sa batas? Marami kasing naloloko sa ganitong sitwasyon. May lalapit sa iyo at sasabihin, pahiram naman ang account mo. May ipapasok lang akong pera. O kaya naman, wala kasi akong ATM. Gamitin muna natin ang account mo. Minsan, kaibigan, kamag-anak, boyfriend, girlfriend, o kakilala pa ang humihingi ng pabor. Pero ang hindi alam ng marami, kapag ang perang pumasok sa account mo ay galing sa scam, estafa, online fraud, investment scam o anumang iligal na gawain, pangalan mo ang unang makikita ng bangko at ng mga otoridad. Ikaw ang unang maimbestigahan. Ikaw ang maaring makatanggap ng supina. At sa ilang pagkakataon, maari ka pang maisama sa reklamo o kaso habang iniimbestigahan kung may partisipasyon ka sa transaksyon. Hindi sapat ang simpleng dahilan na, Attorney, pinahiram ko lang naman ang account ko. Dahil ang susunod na tanong ay, bakit mo pinahiram? Ano ang alam mo sa transaksyon? May natanggap ka bang kapalit? May pakinabang ka ba? Kaya ang pinakamagandang payo, huwag basta-basta ipagamit ang iyong ATM, bank account, GCash, Maya o anumang financial account sa ibang tao. Tandaan, ang account ay nakapangalan sa iyo, kaya anumang kahina-hinalang transaksyon na dumaan dito ay maaaring magdulot ng legal na problema sa iyo. Ako pong muli si Attorney Grace Laksa. Paki-follow niyo po ang page para sa mas marami pang legal tips. Dahil ang kaalaman sa batas ay proteksyon ng bawat mamamayan. Maraming salamat po.